Nagdaang linggo, may naghain ng petisyon sa Korte Suprema para ideklarang nuisance candidate si Pastor Apollo Kibuloy na tatakbong senador sa darating na eleksyon. Dapat ho bang ideklarang nuisance candidate itong mga kandidatong nakakulong at nahaharap sa mga mabibigat na kaso? Oo. Una, alam naman natin na kailangan may final judgment na, no? Para ikaw ay hindi makatakbo. Itong nangyayari kay Pastor Kibuloy ay pending pa ang kanyang mga kaso. Sa isang banda, merong ding, ito rin, palagay ko, baka magkaroon ng TRO dito, itong mga merong decision, may final judgment, immediately executory decisions ng ating ombudsman, no? At so yung ating mga tumatakbo sa Aklan, yes, sa Cebu, sa Mandawi, so sila yung naghahangad din na magkaroon ng TRO dahil oo nga, immediately executory ang mga desisyon ng ombudsman pero hindi pa siya final dahil nakapending pa ang 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 kanilang mga apela at ang kanilang mga petisyon sa Supreme Court. So, ang sinasabi nila, dapat sila ay masama pa rin sa balota. Mapag-usapan lang natin na alam naman natin na marami mga pending cases at pwede lang sila matanggal. Pwede nga mangyari na nanalo sila at matanggal sila after they're already assumed position. And depende nga sa dahilan ng kanilang pagkakatanggal kung merong rule kung ang succession ang mag-a-apply o kung yung second placer ang magiging first placer. Kaya abangan kung madadagdagan pa this week or the coming weeks. Hopefully, sooner rather than later para talaga makapagpasya na ang ating COMELEC kung kaya pang ihabol ang automated or isa pang option siguro in certain areas automated, in certain areas manual. So again, I think lahat naman ng scenarios na napag-usapan natin ay kinukonsidera ng ating COMELEC.